Samantala, isinapubliko na ang artist sketch ng isa sa mga suspect sa pagsabog ng granada sa Iligan City na ikinasawi ng dalawang lalaki. Mula sa Iligan City, saksi si JP Soriano. Kitang-kita sa CCTV ito ng isang computer shop ang apoy mula sa pagsabog sa kanto ng Rojas at Quezon Avenue sa Iligan City nitong Sabado. Maya-maya, nagtakbuhan papasok ang mga natarantang tao sa shop, kabilang ang isang lalaking duguan. May hiwalay ring kuha ng mga nagpapanik na tao sa lugar ng pagsabog. Sa parehong CCTV, walang namuka ang sospek, pero batay sa pahayag ng ilang saksi, nagawa ng artist sketch ang sospek na nagpagulong ng granada. Sa paunang investigasyon, lumabas na M67 fragmentation grenade apple type ang sumabog. Halimbawa, kung ang pumutok ay yung IED, so alam natin kung sino yung may signature na ganon, no? Tapos ito, kung ito lang ang klaseng granada na pumutok last Saturday, hindi talaga natin masabi na terroristic act yung purpose nila doon. So focus tayo ngayon sa personal grudge. Sa gitna ng paghahanap ng hustisya, ang pagluluksari ng mga naulila ng dalawang nasawi na nagtamo ng malalalim na sugat sa pagsabog. Masakit, hindi ko matanggap ang nangyari sa aking anak. Sana masobra pa ang mangyari sa kanila. Buhay sa anak ko na walang kasalanan ang kinuha nila. Nagbumba na hindi na nila ulitin. Dahil masakit talaga sa Nagpapagaling pa rin ang karamihan sa 20 sugatan. Ilan sa kanila, critical pa rin ang lagay. Pag sumabog, meron ng mga tao doon na sa higana, nasa kasada. Rido o away pamilya pa rin ang isa sa mga anggulong tinitignan ng pulisya. Nagsasagawa na rin ng hiwalay na investigasyon ang NBI. Nag-alok na ng 30,000 pesos na pabuya ang lokal na pamahalaan ng Iligan sa makapagtuturo ng salarin. Mula sa Iligan City, JP Soriano, ang inyong saksi. Sa ibang balita, inirereklamo ng panggagahasa ang Vice Mayor ng Pantabangan, Nueva Ecija ng dalawang babae. Pero giit ng Vice Alcalde, hindi raw totoo ang mga paratang laban sa kanya at karelasyon pa umano niya ang isa sa mga biktima. Saksi si Julio Segovia. Emosyonal ang 18 anyos at 8 buwang buntis si Jasmine. Di niya tunay na pangalan nang humarap sa media. Ilang beses umano siyang ginahasa ng Vice Alcalde ng Pantabangan Nueva Ecija na si Romeo Borja Jr. na itinuro niyang ama ng kanyang dinadala. Kwento niya sa grupong Gabriela, nagkakilala raw sila ni Borja nang manalo siya sa isang beauty contest sa Pantabangan noong 2010. Unang beses daw siyang ginahasa ng Vice Alcalde matapos umanong malasing sa isang inuman. Pero naulit pa raw ang pangahalay dahil sa pananakot umano sa kanya ni Borja. Gusto ko pong pagbayarin yung may kasalanan po nito. Yung gumawa po sa amin. Gusto ko pong makulong yung gumawa. Na makapangyarihan nitong perpetrator, occupying a very high position, hindi madali para sa isang biktima na lumantad at magsabi na siya ay isang biktima. Kasama ni Jasmine sa pagsasampa ng reklamong rape sa DOJ, ang dating kasambahay raw ng pamilya Borja na si Mina, di rin tunay na pangalan. Inalay rin umano si Mina ng Vice Alcalde at ngayon may 3 buwang gulang na sanggol na si Borja rin daw ang ama. Resolusyon na lang sa qualified seduction case ay sinampa niya laban kay Borja sa Cabanatuan City ang hinihintay ni Mina. Kinuha po nila po akong tagapag-alaga po ng anak po nila. Kaya po nagkakilala po kami ng Vice Mayor. Suportahan po ang laban po ni Jasmine sa pagsampa po ng kaso po laban sa umabuso po sa aming dalawa. Eksklusibong nagpaunlak ng panayam sa GMA News ang inaakusahang si Borja. At ayon sa kanya, wala raw pangahalay na naganap. May relasyon daw talaga sila ni Jasmine. Sa madaling salita po, pinabubulanan yung aligasyon. Wala pong naganap na pangahalay. Wala po. So ano po yung kiniklaim nila na rape? Yun sa tingin ko po, politika lang. Yung Vice President ng Gabriela, lola niya. Okay. So yun yung nakakalabang ko sa politika. At kasalukuyan din nakaupo kasing konsyel sa amin. Ipinasili pa sa akin ni Borja ang ilang text message umano sa kanya ni Jasmine. Ilang linggo lang ang nakalilipas. Nitong April 27, kinumusta pa raw siya. Sasagot talaga ako dun sa inihabla nila at ako yung kalooban ko at pagkatawa ko talagang malinis po. Kaya ko pong sagutin lahat. Ayon pa kay Borja,
Wala rin daw katotohanan ng qualified seduction case ni Mina laban sa kanya. Giit ng Vice Alcalde, security aid daw niya ang nakarelasyon nito. Tiniyak naman ng DOJ na patas nilang iimbestigahan ang reklamo. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa iba pang balita. Susunod na rin ang iba pang kumpanya ng langis sa rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Simula mamayang alas 12:01 ng madaling araw, 70 sentimo kada litro ang bawas presyo ng Petron, Shell at Eastern Petroleum sa kanilang regular gasoline. 70 sentimo kada litro ang rollback sa premium gasoline, 60 sentimo sa diesel, habang 50 sentimo sa kerosene. Magpapatupad din ng bawas presyo ang Total at Phoenix Petroleum bukas ng alas 6 ng umaga. Ang bawas presyo ay bunsod ng paggalaw ng presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. Samantala, isang warrant of arrest ang inilabas laban naman kay dating Senador Jovito Salonga para sa kasong estafa. Kaugnay po ito ng umano'y mapanlinlang na pagbebenta ng dating mababatas ng isang bahay sa Tagaytay noong 1997. Kasalukuyan pong may sakit ang 71 taong gulang na si Salonga, kaya't ang anak niyang si Esteban Salonga na pinangalanan din sa kaso ang pumunta sa Pasig RTC. Posible naman daw na mistaken identity lamang ang nangyari ayon sa pamilya na tanyada na kilalang kapartido naman po ni Salonga. Well, unang-una nakakalungkot, no, kung totoo yan. Kailangan talaga malaman because if the case is estafa, I don't think Senator Salonga will commit estafa, no. So kaya kailangan malaman, kailangan mabasa yung kaso, kailangan malaman yung complainants, no, yung circumstances of the case. Baka hindi si Senator Salonga. Sa iba pa ring balita, simula sa Miyerkules ay sisimulan na ni dating Pangulong Joseph Estrada ang paglilipat sa kanyang bagong biling bahay sa Maynila. Yan po ay kahit hindi pa rin kinukumpirma ng dating Pangulo kung tatakbo na nga siya bilang alkalde ng lungsod sa 2013 elections. Sa ilalim ng batas, kailangan niyang tumira ng 1 taon sa Maynila para makatakbo bilang mayor dito. Inihahanda na rin daw para sa paglilipat ang jeep ni Erap na siya mismo ang magmamaneho, sakay ang napapabalitang running mate na si Manila Vice Mayor Isko Moreno. Saksihan mamaya. Matapos manalo ni Floyd Mayweather Jr. sa laban kontra kay Miguel Cotto, takbakang Pacquiao Mayweather, matuloy na kaya? Taunang Santa Cruzan, tampok sa Barangay Saksi. Halos 200 tao naman sa Hong Kong, sabay-sabay nagtawanan. Wag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.